Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawain ito, kaya naman malakas ang aming loob. Tinaligdan ko na ang aming mga gawain kahiya-hiya at ginagawa ng palihim. Hindi ako nandihim lang at hindi ko pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan kong ipinangaral ang katotohanan at ito'y alam ng Diyos. Kaya't handa akong pahatol kaninuman. Si Kristo Jesus na ating Panginoon ang ipinangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako'y lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nagsabing mula sa kalimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya rin nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hama, kumbaga sa sisidlan ay palayo lamang, upang ipakilala ang hindi maliit na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ang salita ng Diyos. Panginoon ay nagdadala sa hinangan ng mga anak.
Noong panahong iyon, ang labing-isang alagad nilang punta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus, at sinabi sa kanila, "Ibinigay niyo sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Tandaan niyo, ako laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin ng Panginoon sa Kristo. Pagsilupo po ako. Tinawag ko ang kawan ng Diyos. Una ay nais ko ako sa inyo ang aming lubos na pasasalamat sa inyong muling pagtatagala ng sarili na maglingkod sa bayan ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pagiging mga aktivista. Sa ilalim ng mga alaga at buhay ng bayan sa Sophia, kemudian pemakaman. Ang Ebanghelyo ay nagbibigay sa atin ng gabay upang paano natin mauunawaan, kung paano natin itutuloy ang pagtawag nito ng ating Panginoon tungkol sa paglilingkod bilang isang aktivista. Sinabi ni Jesus, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kayo lumayo kayo at gawin ang alagad ko ang lahat ng bansa." Kaya yung ating paglilingkod, yung ating gawain ay hindi natin ito sariling plano, hindi natin ito sariling makanan. Tayo ay nagpapagtanggap lamang ng isang pagtitiwala na nagbigay sa atin ni Jesus. At tayo naman ay naghihina sa pagkakmeron tayo ng kapangyarihan ng ating Jesus. Ang kapangyarihan ni Jesus ay ang kapangyarihan sa langit at lupa. At mula sa kapangyarihan ito ng Panginoon Jesus, tayo ay kanyang pinapahaginan upang sa pagsusubok sa atin tayo ay magkakaroon ng kailangan. Kaya ang una natin tatanggapin o titignan sa mga hawakan upang ating gawain bilang isang aktivista ay hindi akin. Ako ay sinuno at pinagtiwalaan lamang ni Jesus. Dahil dito, ako ay nakasunod lamang. Pangalawa, ano naman ang ating pananagutan bilang suko ng Diyos? Kaya dito, gawin ninyo ang ito ang lahat ng bansa. Ano ibig sabihin? Kung paano namin sinuko
Ngayon, dahil tayo ay nagkasunod naman, hindi naman tayo namumulong na masyado sapagkat lalo na ako ay masunod. Okay dito, tandaan ninyo, ako'y lang kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lalo na ako sunod. Lalo na nasa Jesus, kasama ko lagi. Patay na ako, lagi ako sa Jesus. Okay? Hindi ko masusunod sa akin bilang mga kanista sila naman na nasusunod. Pero ako, ang kanyang buhay, ang lalo ko, ang kanyang gawain, ay hindi ako makakatawa. So, pagkat kasama ko si Jesus, at ang aking lakas, ang aking kakayahan, ang aking lakas ng loob. Lahat ito, tayo ay nagkakaroon ng problema kung sinasarili natin na pagkailangan. Hindi naman natin, pero ang isang tao maliwanag kung wala kayo sinubuo ni Jesus ay pinagpapalala ko. Ay Jesus. Ay sabi na Jesus ay unang tutunanin ng mga kabago. Basta aking higyan ng pansin, ako'y magpapahayag na pagulong kanila upang magiging ng Jesus na tunako. Ito na ilubuo sa mga lakas at ang talino, ang aking yaman. At hindi rin naman ako mawawala ng lakas sapagkat sa Jesus na nagsugo sa akin ay siya lagi kasama. Kami naman ang mga kapatid ang trabaho ng Jesus. Bigay na ito. Bibigay na iwala, bibigay na responsibilidad, nagbibigay ng pagpapalala sa atin. Ito kaya, ibigay din. Yung trabaho, ibigay din. Yung kabigayan, ibigay din. Ang hinihilangan sa atin ay pag-iipas, magpapabaya, magpasalamat, at sumunod. Patay na tayo, patuloy pa na, at trabaho sa Jesus. Pamamagitan natin ko ng mga nakikis. Yung natin natin dapat pumulahin. Huwag mangyari ang nakikis sa atin. Yun ang nagawa ng kasagutan. Doon tayo magbigay ang ating panahon ng pagkakalip. Sana yung kapagpupas sa ating studi, lakas hindi natin pinagkakaroon ng lobyo, hindi natin pinagkakaroon lakas ng protesto dahil natin magkaroon lahat ng hindi Jesus at ang ating kamatawanan. May hinahanap. Matatao, magkakasabay, may kaya na sasama ko. Pero kung hindi tayo hindi tayo mag-iigo. Kung ano na sa pagkakatuloy ng mga bis, may kayo. Nanatili sa ating piling ang Panginoon Kristo upang pagkamayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagkalap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Sumawag tayo sa Kanya ng kailangan ng tiwala at sabihin natin, samahan mo ang iyong mga sinugo. Samahan mo ang iyong mga sinugo o Panginoon.
ang